Where elegance meets power. Ito yung slogan ng unang smartphone ni Infinix ngayong 2026 at ito ang Infinix Note Edge. Pero ang tanong, can it edge out the competition? Well, alamin po natin yan ngayon. Hey guys, James here at welcome sa ating channel. Sa video po natin ngayon, i-review natin ang phone po na ito at alamin kung ang Infinix Note Edge mo ba ay maibubuga o hanggang ganda lang ba. So simulan po natin yung video sa ating unboxing. Ito po yung retail packaging niya at pagbukas ay bubungad sa atin yung maliit na box kung nasaan po nakalagay yung kanyang SIM ejector tool, paperworks, nice, may kasama pong curved tempered glass at ang kanyang cleaning kit. At finally yung kanyang case na clue na rin po kung anong kulay ang nakuha natin. At finally, ito na po yung phone na nakalagay sa kanyang sleeve. Ilagay po natin siya sa gilid saglit. Lastly naman sa ibaba ay ang kanyang 45-watt adapter at USB Type-C cable. Itabi muna siya sa gilid at mag-focus na po tayo sa phone. Pagtanggal sa sleeve at ang stickers po at mag-boot up natin sa phone, konting setup lang. And finally, pwede na po natin gamitin ang Infinix Note Edge. So bago tayo pumunta sa review, may disclaimers po muna tayo. Ito pong phone na to ay provided ng Infinix para gawan ng mga video sa ating TikTok page. Pero sa ating YouTube review ay wala silang kopya o namang input sa review po na ito. Sabay po nilang napapanood ito kasama po ninyo. At kung interesado po kayo sa phone po na to, may product links tayo sa video description or sa comment section sa ibaba. So, simulan po natin yung review sa kanyang design. Well, I will give points sa Infinix on giving us another aesthetic phone. Although, hindi po natin po mapagkakaila na may inspirasyon silang nakuha mula sa isang brand, especially sa Island Bar Plateau po niya dito. Hindi ko na po babanggitin pangalan niya at baka marami pang magalit. Pagdating sa kulay, ang nakuha ko po dito yung hero color niya, ang silk green. Ito talaga yung isa sa hinihiling ko na makuha dahil sa apat na kulay na available. Ito po yung natatanging phone na merong textured wave-like backing na gawa sa polyurethane na ginawa po para maging leather-like daw ang itsura po nito. Kung hahawakan mo siya ngayon, sobrang lakas ng kapit o grip niya sa kamay po niyo dito at iwas sa fingerprints sa smudges dahil matte finish po yun dito. Pero kung ayaw naman po ng green color, meron naman tayong stellar blue, shadow black at lunar titanium na basic lang ang likod niya nagawa sa plastic pati na rin yung frame niya. So, button and port placements po muna tayo ngayon. Sa left side ay malinis, sa itaas naman po yung kanyang speakers, JBL branding, IR blaster at mic hole. Sa ilalim naman po yung kanyang SIM tray para sa dalawang SIM card, USB-C port at isa pang mic hole at speaker grill ulit. And finally, sa right side naman po yung volume buttons, power button at ang isang special button, ang one-tap button na kulay green na nandito. Pagdating sa rigidity ng mga buttons, tactile at hindi umuuga kumpara sa aking Tecno Camon 40 Pro na umuuga. Doon na po tayo sa display ni Note Edge. And actually, this is the first time sa Note series ni Infinix na merong curved display sa phone nila. Pero kung matagal ka ng subscriber sa ating page, hindi po ako bet sa mga curved display phones dahil mahirap makahanap ng tempered glass dito at medyo fragile po sila kahit may Corning Gorilla 7i pa ang display niya dito. Plus yung borders niya ay medyo malaki pero in my defense, symmetrical naman po siya at hindi weird po tignan. Sa display naman po ay hindi po niya ako binigo dito. Meron siyang 6.7 inch na 1.5K AMOLED display at may 120Hz refresh rate plus ang maximum brightness po niya ay 1,600 nits at 4,500 nits naman yung kanyang peak intensity. In short, sobrang sharp at maliwanag din po siya under direct sunlight at meron din siyang wide white L1, HDR10 Plus at 10-bit color certification para sa mas darker na elements pag manonood ka ng content dito sa YouTube or sa Netflix. Pero idadagdag ko na lang din yung kanyang dual speakers po dito. Hindi ko po masyado okay na nagustuhan. Kulang siya sa bass at medyo distorted siya sa mga bass heavy tracks at max volume kahit na okay yung treble at mids niya. Sayang hindi mag-work po dito yung JBL collab niya Sayang nga talaga. When it comes naman po sa security ng phone na to, meron tayong under-display fingerprint scanner at may face unlock which I might prefer pa rin yung fingerprint dito. Mabilis naman siya pero nagtataka lang ako sa ano po yung silbi ng animation po dito sa phone na to at hindi maayos yung implementation nila. Sana maayos po talaga. So doon po tayo sa camera niya sa likod. Pansin niyo po yung camera na binanggit ko without an S. Ang pagkasabi ko dahil dalawang cutout niya dito pero isa lang po talaga usable dito at malamuti lang po yung isa. Yung main camera niya lang dito is 50 megapixel. Habang sa front camera naman po ay 13 megapixel. So when it comes sa daylight shots po niya ay okay naman po siya but wag niyo pong i-zoom dahil may konting pixelation na magaganap talaga dito. Pero syempre expected ko na po ito sa price segment po niya. Otherwise dynamic range at details ay acceptable na po dito. Sa selfies ay medyo
medyo good sa phone po na to at walang smoothening sa pisngi ko. Pero note ko lang ha na medyo heavy sila sa AI post-processing kaya minsan ay medyo enhanced or medyo artificial na tignan yung quality ng photos. When it comes naman sa night shots ay above good na rin po siya dahil maganda and lifelike, balance ang colors din at shadows nito dito. Pero ang masakit lang yung image processing niya ulit na 3-second timeline delay kahit may ample lighting pa sa gabi. Malala talaga. Kaya minsan ang ending ay medyo blurry ang shots pag unstable ang kamay mo. Okay, so ito po yung ating rear camera test for the Infinix Note Edge. So we are now at 2K at 30 FPS. Pero unfortunately, wala po siyang stabilization. Kung gusto niyo po mag-stabilization, babagsak po tayo sa 1080p at 30 FPS. Papakita ko sa inyo maya-maya. So naman po yung ating 1X and then 2X. Ayan, no? So let me know na lang po yung thoughts po niyo sa comment section. Okay, so ito naman po yung ating main camera test po for the Infinix Note Edge. So, yan na po, naka-stabilization on tayo ngayon, pero this is 1080p at 30 FPS lang. So, this is our 1X and then 2X. Ayan. Okay, so let me know na lang po kung stable po ba yung video natin sa comment section. Okay, so ito ating video test with the Infinix Note Edge. Currently, nasa front-facing camera tayo ngayon at 2K at 30 FPS. Pero unfortunately, kung gusto po ninyo ng may stabilization, babagsak po tayo sa 1080p at 30 FPS. So, papakita ko sa inyo yung mamaya. So, yan tayo, 1X and then 2X. So, ganyan lang po. Medyo maliit lang po yung field of view niya. So, kailangan mo pong ilayo po yung kamay po ninyo sa mismong ulo natin kung gusto po nyo ng tight shots po or wide shots. So, ganyan po yung ating video quality. So, kung may tanong kayo, lagyan nyo sa comment section. Okay, so ito naman po yung ating video quality test po for the Infinix Note Edge. So, naka front-facing camera po tayo ngayon, pero naka-on yung ating stabilization right now. So, naka 1080p at 30 FPS lang po tayo ngayon. So, yan, no? 1X again, and then 2X, ganyan. So, kung papansin po ninyo, okay naman din po siguro yung ating stabilization. Let me know na lang po sa comment section. Pero bago tayo pumunta sa susunod na segment, kung nagustuhan mo yung video po natin ngayon, huwag mong kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel. At hit mo na rin yung bell button para updated ka sa mga bagong videos po natin. At follow mo na rin po sa ating social media accounts tulad ng X or Twitter, Facebook, Instagram, Threads, Blue Sky at TikTok para sa mga latest videos at giveaways na makita po ninyo sa card sa itaas. Eto na, nandito na tayo sa star of the show ng Infinix Note Edge, ang kanyang software at hardware. So to recap lang, naka MediaTek Dimensity 7100 po itong phone na to, ang unang phone sa market na meron po nito. Paired siya with 8GB of physical RAM na may DDR4X plus 256GB ng UFS 2.2 storage. Wala po siyang SD card by the way ha. So to give an idea, si 7100 po ay basically the successor ni 7050 or 920 pero nag-boost up po siya sa kaniyang CPU at GPU kahit papano. Kasama sa bagong chipset ay ang bagong BS na UI nila na XOS 16.1 on top of Android 16. Well, ang impression ko sa kanya ay halos kinopya na ni Infinix ang itsura ng iOS 26 in terms of icons na halos 1-to-1 na ang eksena. Yeah, granted din na pareho din yung itsura nila sa control center pero di na ito bago sa mga China branded po na phones. In terms naman po sa mga pre-installed bloatware, meron pa rin but nasa 60 na lang po siya. Sobrang layo sa experience ko sa dati nilang phones na lagpas 20 pa, excluding pa doon yung mga Google Apps sa bilang. Of course, hindi po kumpleto ang 2026 phone lineup kung walang kasamang AI po dito sa phone na to, which meron po silang Pholax AI powered by DeepSeek R1. Available siya sa mga first-party apps like Gallery at Notes, but thank goodness ang default po dito is Google Gemini because basically, half-baked pa rin ng AI nila dito, medyo robotic ang tunog at hindi makuha yung context ng questions ko. But on the plus side naman ay ang promise ni Infinix dito na meron po sa Note Edge na 3 Android updates at 5 years patches, which is a very good step up. So ano po makukuha ng performance ninyo sa phone na to? Well, sa lagpas 7 days ko na paggamit sa phone na ito, honestly, ang masabi ko po sa inyo ay okay naman po siya to good mark ang bibigay ko sa Note Edge. Day-to-day tasks ay smooth siya, meron mga occasional stutters at may delayed when you navigate the phone. Sa gaming naman po ay medyo may quality lang. Kaya naman po niya mag 90 FPS sa ML pero may mga frame drops ako napapansin. At pagdating sa Genshin Impact, hanggang low 30 FPS lang po pwede ko masuggest po dito sa inyo dahil mabilis na po siyang uminit. Let it rip!
bago tayo pumunta sa battery, mag-rundown muna tayo ng mga ibang aspect ng phone po na to. Katulad ng active halo lighting po nandito. Same rin po siya na implementation sa kanilang GT series at nasa notification or gaming accessory naman po siya. Pwede mo palitan yung kulay niya po dito, but I wish sana nilaki na lang yung LED light dito kasi ang laki ng space pa dito sa gilid at sa camera bar. At finally, sa kanyang battery and charging, ang Infinix Note Edge naman po ay merong 6,500 mAh battery capacity na merong 45 watt charging at meron din po siyang 10 watt reverse wired charging at bypass charging, which synonymous na po ito sa Infinix na brand. Unfortunately, hindi nag-reflect yung big battery sa screen on time ko dito, lalo na sa heavy use like sa gaming, which umabot lang po siya ng lagpas 6 hours. Pero pag sa casual use ka lang naman, kaya po niya umabot hanggang 15 hours. When it comes sa 45 watt charging ni Infinix Note Edge, well, di siya mabilis pero hindi rin naman siya kabagalan. From 10% to full, umabot ako ng 1 hour and 15 minutes. So, para sa akin ay acceptable na rin po ito para sa akin. Though next time, sana gawin mo na ng 65 to 68 watts ang charging speed po niya for a phone na may malaking battery. So, eto na, nasa dulo na tayo ng video. Pinakita ko sa inyo yung mga nagustuhan ko at medyo hindi ko nagustuhan sa phone na to. Ang tanong nga lang ngayon, sulit bang bilhin si Infinix Note Edge? Alam ko gustong-gusto niyo na po malaman yung presyo, but unfortunately at this time of recording, wala pa tayong official price point para po sa kanya. Now, since hindi pa po natin alam ang presyo po nito, it's time na maghula muna tayo ng presyo. Sa palagay ko, ang Note Edge ay around 12,999 hanggang 13,999 pesos para sa kanyang 8256 variant. Well, the reason why na ganito yung presyo ko na binigay, to be honest with you, okay naman po siyang bilhin actually. Kung ikaw yung tipong gusto mo mag-slim phone, maganda ang screen, capable ang chipset, at malakas kumapit ng signal, then no doubt na auto-suggest ko ito para po sa inyo. Yun nga lang, pag sumobra po siya sa 14,000 pesos, mukhang mapapaisip ako ng malala kung justifiable ba yung asking price po niya. Dahil kahit na malaki ang kanyang battery, hindi naman po siya pumasok sa expectations ko na matagal ang battery life kumpara po natin sa competition. Great move din po yung software support ni Infinix para po sa phone na to. Pero yung software niya at the moment ay hindi pa rin stable, pati yung optimization niya, which given na bago pa lang po sa Pugon yung Dimensity 7100. Pero isa sa pinaka-letdown ko para sa akin lang dito ay hindi po nagsama ng ultra-wide camera. Granted, okay din yung camera niya, pero sa ganitong price range, matik na may ultra-wide dapat po yung phones po na to at may 4K recording na. Hey guys, Mid-Edit James here, and alam na po natin yung presyo niya, and disappointingly, ang SRP price ni Infinix Note Edge is 14,999 pesos. Although the time of this recording, may early bird pricing naman po sila sa TikTok shop at 12,999 pesos at may free buds at insulated tumbler din po siya for a limited time. So like I mentioned earlier, medyo napapaisip ako kung justified ba yung price po niya dito. But for me, honestly lang hindi naman siya considered na overpriced katulad ng sinasabi ng ibang content creators, but that's their own POV naman, so respect na lang tayo dyan. Ang sa akin lang, it's a hard pill to swallow if you get it at a regular price. But for a good deal naman, kung mabutan mo po siya sa early bird pricing niya, much better. But I gotta remind you something. Hindi po siya minamarket ni Infinix ang Note Edge as a gaming phone, di ba? Because if yes, dapat may gaming aesthetic design po siya dito. Para sa akin lang yan ala GT30. Heck, maski yung box po meron pong photo ng gaming character po doon. Hindi rin naman po siya minamarket ni Infinix as a camera phone, because if it is, dapat ipagmalaki din po nila yung sensor po doon. Pero kung meron po doon, of course, mahirapan silang ibenta yon. But for the Infinix Note Edge naman po, kasi ang marketed niya for casual and aesthetic users na ang habol nila ay manipis na phone at magandang design. Kaya nga po ang slogan po niya, di ba, is elegance meets power at King of Edge. Doon pa lang, alam na po ninyo na Gen Z forma ang target po nila dito. And, reminder na lang na nasa gitna po tayo ng RAM shortages at price hikes. Nonetheless, I can say pa rin na solid pa rin naman po itong phone po na to, Infinix Note Edge right now. Infinix execute this a bit better now, and I hope na maiayos pa nila ito at maging okay pa siya, especially the software sa mga susunod na buwan. Again, kung interesado kayo sa Infinix Note Edge, meron po tayong link sa description or sa comment section sa ibaba. At kung gusto nyo pong mapanood ang mga iba ko pong videos, click nyo lang po yung video po dito or iba pang mga playlist ko po na nasa taas naman. Huwag nyo rin pong kalimutan na mag-subscribe sa dalawa kong channels. Again, my name is James at kita-kits sa susunod na video.